Hi everyone! Have a blessed day po. Tayo ngayon ay magluto ng bistik Tagalog na napakasarap. Ito po ang ating mga sahog. Nagpiga po ako ng mga 8 pirasong kalamansi. At yan po ay lalagyan natin ng mga 3 kutsaran toyo. Ayan. Mamaya po ay ihahalo natin yan pang marinade. Ito po ang ibang ingredients natin, sibuyas na pula. Panggisa ko lang ho yan. Pero kung may puti kayong sibuyas, okay lang naman din po. Kahit ano naman sibuyas ay pwedeng gamitin. Pula lang ang meron kasi ako dito. Yan, hiniwa-hiwa ko na po yan. At ready na rin po yung panggisa. At meron po tayo ditong karne na baboy. Rib eye po yan ng baboy. Yan po ang pinili kong part para malambot. Nugasan ko na po yan mabuti at ililipat ko na yan dito sa malinis na lalagyan. Yan po ay hinugasan ko isa-isa galing sa palengke kasi. At ibababad ko po yan sa toyo't kalamansi na nakita nyo kanina na pinakita kong piniga ko. Mga 8 hanggang 10 kalamansi po na piniga. Yan. Pagkababad po, pagkabuhos ko ng pinagpigaan na kalamansi, ayan. Hinalo-halo ko siya para kumapit po ang kanyang lasa sa lahat ng karne na ibinabad natin. Mga 10 minutes po hanggang 15 minutes yan. Pwede nyo po siyang i-marinate dyan. Yan. Nababad na po siya mabuti. Hintayin po natin ng mga 10 or to 15 minutes ng pagkakababad. At tayo naman po ngayon ay mag-iinit na ng kawali. Lalagyan po natin siya ng mga 2 kutsarang mantika. Ayan po. Coconut oil po ang ginamit ko dyan para safe naman po yung ating mantika. Pagka po siya ay mainit na, ayan, ay ilalagay naman natin at isusunod na natin ang ating po mga hiniwa natin panggisa na sibuyas. Ayan, halu-haluin po natin hanggang siya ay maluto, mag-caramelize. Mga saglit lang naman po ito, mga 10 seconds ay pwede na rin po iyan. Mangamoy na yan sa inyong kusina. At habang hinahalo natin yan, yan ay kunin na natin po ang ating karne. At ito po ay ilalagay na natin na isa-isa. Yan, ilalagay na po natin yung binabad natin sa toyo't kalamansi na mga karne. Pagkalagay po natin yan lahat, ay syempre, hahaluin natin yan at kasama na rin po dyan ang pinagbabaran, pinagmarinadan na po natin. Kailangan para malasa po siya habang siya ay pinakukuluan, kakapit po yung lasa ng kalamansi at toyo sa kanya. Ayan po, at yan ay hahaluin natin hanggang sa kumapit din po yung mga pinagrisahan natin na sibuyas at pati na rin po yung marinade niya na toyo't kalamansi. Halo muna natin yan. Halu-haluin lang po natin yan. Hanggang sa kumalat na po sa kanya ang lahat ng sangkap na nauna nating iniluto at inihalo sa kanyang kawali. Medyo matagal po maluto yan. Kaya iyaan muna natin siyang ganyan at tayo po ay ilagay natin na sa medium fire lang po yan at tayo ay magtatakip na po. Tatakpan na po natin yan para pakuluin ang pakuluin. Ayan, kumukulo na, nag-extract na po siya ng kanyang sarsa o tubig. Takpan pa rin po ulit natin dahil hindi pa po siya luto. Ayan. After mga 30 minutes, yan, natuyo-tuyo na po siya. Malambot na ang ating karne. Rib eye po kasi ginamit ko kaya medyo malambot. At hindi matigas pag kinain. Halo-halo lang po. At yan ay sa punto para po malasa at talagang bistik Tagalog ang kanyang kalabasan. Yan po ay luto na. Konting halo na lang po ang gagawin natin dyan. At yan ay templado na rin naman po gawa ng ating toyo na inilagay sa karne na ibinabad natin na kasama ng kalamansing piniga. Yan po, luto na siya at ayan na po ang bistik Tagalog. Napakasarap. Tayo na po at kumain. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pa-subscribe naman po. God bless.